A day in my life as Marimar na walang kayamanan pero may Diyos na inaasahan. Uy! For today's video mga kahugay, samahan yung inyong Inday Marimar sa kanyang ganap ngayong umaga. Kain po muna ang inyong Inday Marimar dahil may gagawin na naman po siya mamaya. Kailangan muna niya magpakabusog para may laban siya mamaya. Uy, laban! Opo mga kahugay, may laban siya mamaya. Makikipaglaban siya sa mga batang maingay. Char! For today's video kasi mga kahugay, ang inyong Inday Marimar ay magtuturo ulit sa mga bata patungkol sa salita ng Diyos. Pero this time, hindi po sa simbahan. Kami mismo ang pupunta kasama ang aking mga angels sa relocation. During pandemic po kasi mga kahugays, may tinuturuan na talaga kami mga bata noon. At ngayon nga po yung mga dalaga na sila, natigil lang po ako gawa ng, syempre, yung sa financial problem po na hindi naman kaya lahat i-shoulder ng church dahil marami po talagang gastusin. Lalo na't sunod-sunod yung mga activities ng simbahan. Kaya ayun, natigil po namin yung gawain dun sa relocation. At after nun mga kahugays, lagi ko din talagang ipinagpipray ng Lord na maibalik namin yung gawain dun kasi napakaraming bata na kailangan maturuan patungkol sa salita ng Diyos. At ayun nga mga kahugays, dahil mabuti ang Diyos, hindi niya pinababayaan na yung panalangin natin manatiling panalangin. Tinutugon talaga niya at nagpadala siya ng isang angel. Hindi literal na angel, pero siya yung ginamit ng Panginoon para maipagpatuloy ang gawain na ito. Bakit mga kahugays? Kasi kung tutuusin, pwede kami magturo sa mga bata na walang ibinibigay sa kanila na kahit ano. Pero dahil nga mabuti ang Panginoon, hindi niya hahayaan na yun lang ang pwede nating i-offer sa kanila. Hindi lang spiritual knowledge, kundi yung sa physical nila, mafe-feed natin sila. So mas mabuti na yung maibinibigay tayo sa kanila kahit wala tayong natatanggap, pero ang Diyos na yung bahalang magbalik nun para sa atin. Pagkarating namin sa relocation mga kahugays, challenge agad kami, biglang umulan. My goodness, pero hindi kami tumigil. Bakit? Hindi kami uuwi nang hindi namin nagagawa yung kalooban ng Diyos. Dahil kalooban to ng Diyos, kaya nga tumila mga kahugays, bigla ulit umaraw dahil nananalangin ako sa Panginoon na Lord, alam ko po na ito yung nais mo, ito yung kalooban mo, kaya nawa patilain mo yung ulan. Ayun, biglang uminit siya mga kahugays, as in, sumikat ulit si Haring Araw. Kaya tuwan-tuwa ako sa Panginoon dahil napakabuti niya talaga. China-challenge na talaga kung gaano ka katatag sa Kanya o hanggang kailan ka magtitiwala. Kaya dapat mga kahugays, hanggat tayo may lakas, hanggat tayo mahininga, huwag tayong titigil na magtiwala sa Panginoon dahil yung mga pagsubok na yan, pansamantala lang yan. Ang endgame natin lagi ay si Jesus. Pagkatapos namin silang i-gather mga kahugays, nagpakilala kami isa-isa at saka tinuruan namin sila ng awitin patungkol kay Jesus. Syempre yung mga pamlaban natin na kanta dyan na kay buti ng Diyos, si Zacchaeus, si Noe gumawa ng isang arka, yan tinuro namin sa kanila at tuwan-tuwa naman yung mga bata. Talagang makikita mo sa kanila yung excitement na makinig, na matuto ng salita ng Diyos. Hindi sila yung ay ayako po or dahil ay may bibigay na ganito na something, hindi, kundi nakikinig talaga sila mga kahugays. Nakakatuwa kasi yung mga bata, di ba, minsan kahit pagalitan mo sila or minsan may masabi ka sa kanilang hindi maganda, babalik at babalik pa rin sila sa kaya love na love ni Jesus ang mga bata. Kaya ako rin mga kahugays, malapit din ang puso ko sa mga bata dahil iba talaga yung fulfillment kapag nagtuturo ka ng mga bata. Ang saya-saya sa feeling. Kaya dito ako nasay ng Lord sa mga bata kasi caring ng inyong Inday Marimar ang pagtuturo ng mga bata. Ewan ko ba mga kahugays, pagkaharap ko na yung mga bata, parang talagang ang saya-saya ng puso ko at kayang-kaya ko silang kumbaga kausapin, 'di ba? Kayang-kaya ko silang, alam mo yun, yung makipag-jamming sa kanila. Yun yung binigay sa akin ng Lord na gift. Kaya tuwan-tuwa talaga ako na dito ako binilagay ng Panginoon at hindi naman nasasayang yung binigay niya sa akin na gift. Salamat talaga sa Diyos dahil lahat ng ito hindi ko magagawa kung hindi dahil sa Kanya. Thank you din sa iyo Ate Romaline dahil ikaw yung nag-sponsor ng pagkain ng mga bata. God bless you po. Pagkatapos namin mamigay ng mga pagkain mga kahugays, umuwi na rin kami dahil nandito naman si Sergio. Siya rin yung naghatid ng pang-feeding namin. At itong kaibigan namin mga kahugays, nakita namin kung nagreklamo. Ay bakit daw hindi siya binigyan ng feeding? Ay paano ba naman, matanda na siya? Charot lang yan mga kahugays. Pakita lang natin siya at medyo malungkot ang ating best friend. Pero itong mga kahugays, yung aking mga kasamang angels ay naglakad na, pati ang aking kuya. Sabi niya, kaya ayoko sumama paghahatid ng feeding ako ay maglalakad na rin. Pero wala siyang choice. Syempre, akong priority ni Sergio. Chore. Hanggang dito na lang po ulit mga kahugays. Salamat po sa inyong panonood. Nawa po may natutunan kayo sa aming video. God bless!